Sabi ni Dabawinya, dapat magpasalamat na lang tayo, may drug war siya. Oo nga naman. Ang matindi dito sa drug war niya, ma'am, walang nasaktan. Wala rin nahuli. Sabi ko, putang ina, hindi naman tanga tao eh. Alam naman tao yung ganyang galawan. Pero congratulations pa rin sa administrasyon kasi record yan. Record yan kasi napakarami nang nahuhuli nila sa panahon nila. O kaya palakpakan natin ang kapulisan. Katulad yan. May plate number yan. Ito pong sasakyan na ito ay nakapangalan kay Ganire. Di ba dapat ganun yung mga report? Ay, isakay mo sa mumurahing pero yan, alam mo to, photon to eh. Ang photon, di ba China? Nasisisi na naman nila sa China yan. Sabihin galing sa China na naman yan. Sige, play pa natin. Pinara sa checkpoint. Sabi ng mga pulis, galing Santa Teresita ang sasakyan at aligaga ang driver nang hinga nila ng lisensya. Tangina, hindi ka ba naman aligaga? May 2 tonelada ang shabu. Tangina, kung ako yan, baka inatake ako sa puso eh. Tangina niyan. Palagay ko, ito pwede mangyari to Ito si kuya, baka nasa kulungan na to, inilabas lang para ipag-drive yan. Kasi mahuli man yan, nating tulus na siya. Pwedeng ganon Hindi natin sinasabing ganon, pero pwedeng mangyari yun. Yung makakalabas, yung iba nga nakakalabas tapos pumapatay sa labas eh. Tapos babalik ulit sa loob eh. So ito matindi. Tayo na yan. Ay naku po, Diyos ko po, 2 toneladang shabu worth 13 billion ilalagay mo sa isang sasakyan? Ano yun, nagtipid ka? Mano ba sinakay mo sa Victory Liner? Kinontrata mo yung bus. Kuya, wag kang kumuha ng mga maleta Itong mga 2 tonelada ilagay mo dyan, puta, bigyan kita ng mga 70 million. Tangina, sabi ko sa inyo, kahit sino, pilit bibit-bitin yan sa sobrang laki ng value niyan. Napansin tuloy nila ang nakatakip na trapal sa likod ng van. Nang tanggalin, dito na tumambad ang sako-sakong plastic container na nabistong shabu. Base sa testing at... ang labo, no? Alam nyo ganito yan. Kailangan malaman natin, meron na bang timbre sa inyo na may ganyang kalaki na shipment? May timbre ba? Kung may timbre, okay, nag-checkpoint kayo tapos talagang hinanap nyo. Kasi mukhang pinpointed eh. Kasi papunta kami ng Davao del Norte. Nakadaan kami siguro sa 4 na mga checkpoints. Wala pong checkpoint na tinitingnan yung loob ng sasakyan. Wala yung sisiliping ganon. May mga tupperware dyan Ano yung laman yan? Ulam? Ano yung kaldereta yan? Kaldereta? Ano yung kambing? Walang ganun. As in, silip lang sila. Ay po, okay, sige, abante. Tuta ito, pinara, aligaga, sinilip, may mga container, binuksan, bang, shabu, palakpakan. Ay, Diyos ko po. Hindi kami makapag-react ng ganito kanina dun sa studio eh. No, dahil baka lalong magsara yung studio, kaya ingat na ingat kami. Dito na lang tayo. Sabi nga, basic lang sa timbre, di ba? Totoo naman niya, sabi ko nga, hindi naman tayo tanga, di ba, Jay Guevara? Alam naman natin yung ganyan eh. Pero sige. Okay na yan. Total naman nagawa niyo yung trabaho niyo, nahuli niyo yung shabu. Wala nga lang yung drug lord, pero pwede na, at least meron kesa wala, choosy pa kayo. Ma'am Dabawinya, ano sabi ni Basti rito? Baste, ano sabi mo tungkol dito? Anong masasabi mo tungkol dito sa pakaraming droga na ito? Putang ina niyan, wala na tagalang pag-asang hayop na yan. Kaya galit na galit kayo. Basti, kaya naman pala ganito eh. Hindi mo kaya to, sa Davao wala ka pala eh. Putya, mantakin mo to. Yung mga pulis dito sa Alitagtag, pinaglihi sa aso. Naamoy nila. Yung buti sana kung may dala kasi kaming aso. Pinaikutan namin, umupo yung aso. Sabi namin may something dito. Pero hindi. Boom, checkpoint, pak, nakita ko may tolda. Nakita ko may tupperware. Pag-check ko, shabu. Putay na, palakpakan.
Di mabuti sana kung hindi, may dala kami 4 na aso. O 4 na aso, umupo lahat. Ano yan, Backstreet Boys? O sabay-sabay, imposible yun. O so, ibig sabihin, may dalang droga yan, o di ba? Tayo na, gagawa lang kayo ng istorya, kulang-kulang pa eh. O hindi may mga alagang shih tzu yung mga girlfriend nyo. Ito yung mga aso namin, bum sniffing dog. O bum sniffing dog, bakit yung shabu na amoy nila? Expert po sila sa bum at saka sa shabu. Oo, ganun. Sa checkpoint, di ba driver's license saang chine-check? Hindi mo rin pwedeng i-check yung driver's license kapag walang violation. Oo, i-check mo yung driver's license pag may violation. Oo, pero kung walang violation, usually visuals lang yan. Wala kayong baril dyan. Ano nagawa? Nagpapat session kayo dyan? Ganun lang yun. Pero kung wala, dire-diretso lang yun. Walang silipan, walang bukasan, wala kayong wala kayong search warrant eh. Sige. Inventory, lumabas na mataas ang kalidad ng mga nasabat na shabu. Posibleng galing ibang bansa ang mga droga at ipinuslit lang dito sa Posibleng galing sa ibang bansa, TV5. Mga gunggong galing sa ibang, wala nga tayong bigas dito, shabu pa. Tangina niyan, sinong tarantadong chemist gagawa ng ganyang karami tas high grade? Wala kang mabiling maintenance sa butika eh. Gagawa pa tayo ng shabu dito? Posible daw na galing sa ibang bansa? Galing sa ibang bansa yan? Wala nang shabu ginagawa rito. Bibili ka nga ng sa Mercury nga, pumunta ka legit na drugstore na yun yung mga gamot, wala pa. Loko-loko din tong TV5 na to, no? Parang mga eng-eng. Pilipinas, ikinatuwa ni Pangulong Marcos ang matagumpay na operasyon. Patunay lang daw ito na hindi kailangang maging madugo ang drug war. Patunay lang ito na hindi kailangang maging madugo ang drug war at hindi rin kailangang may mahuli. Okay na nakatakas yung tao, basta importante nahuli natin yung dala niya. Di ba? Palakpakan, napakaganda naman yan, napakahusay at salamat PBBM dahil binisita mo ito, mabuhay ka. Ganyan, kailangan namin ng ganyang presidente. Hands-on. Sana sa lahat ng mga pangyayari sa bayan natin, lahat pinupuntahan mo. But anyway, sabi nga niya, ano ba kayo sa Amerika nga, nakakapunta ako dyan pa sa Alitagtag. Ang lapit niyan, dyan ako mahilig mag-beach tsaka surfing. Di ba? Sabi ng Interior Department kahapon na ito na ang pinakamalaking drug hole sa kasaysayan ng bansa. Dalawa yun, dalawang pinakamalaking drug hole. Noong kay Mayo, pinakamalaking drug hole sa kasaysayan ng bansa. Pangalawang taon, pinakamalaki na naman. Puta Marcos, hindi ka nagugulat? Pumapasok sa Pilipinas yung ganyang kalaki. Putang ina, puntahan mo yung customs. Galugarin mo yung customs. Sinong nagpapasok na itong mga hayop na droga na ito? Saan galing yan? Visit na yan? Putang ina, anong sinasabi? So tapos na dyan? Matagumpay po ang ating war on drugs. Hindi natatapos yan dyan, Marcos. Punta ka sa customs, tingnan mo kung sino. Yung mga may-ari ng van na yan. Balatan mo ng buhay yung driver para malaman mo kung sino yung drug lord na may-ari niyan. Anak ng tinapay. This is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But di nyo nahuli. Anong nahuli? Nagpunta sa inyo eh. Nagpahuli. Ito po ang pinakamalaking droga na nagpahuli sa atin. Nagpahuli yun, dumaan sa checkpoint. Ito po ang pinakamalaking drug haul. Ang pinakamalaking drugs na nahuli natin. Hindi po nahuli, sir. Dumaan po dito yan ang kusa. Nagpahuli, hindi nahuli. Not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Paano magpuputo ka? Wala namang baril yung driver. Obvious naman to. Baste, sampal to sa mukha mo. Panis ka pala eh. Magkano ilan nahuli mo? 28 na yung namatay sa Davao. Ilan nahuli mo, shabu? Wala pa yatang 1 kilo eh.
Wala pa yata 1 kilo, samantalang ito walang namatay, 2 tonelada. Puta, sa sobrang galing nila, sumusuko yung mga drug lord. Oo, ganun sila kagaling. Wala sinabi tatay mo, Baste. Kasi yung tatay mo, ang pinasusuko ng tatay mo, mga drug user. Puta, kay Bongbong, ang pinasusuko niya, yung drugs na 2 tonelada, sumuko sa kanila, palakpakan. Galing, pero ang galing naman talaga. Kung lahat ng mga drug operations natin makukuha natin yung drugs, tapos yung mga may-ari ng drugs makakatakas, wala ngang bloodshed diyan, palakpakan. Oh, okay na 'yan. Kesa wala. O sabi nga ni Dabawinya pagkarinig ng balita, humalakhak. Uy, ikaw Basti, bitter ka. Si Bitter Ocampo ka ba? Bitter ka lang Takin mo, ito walang namatay, wala rin nahuli. Tapos may nahuli 2 tonelada. At least may nahuli 2 tonelada. Si Basti ilan? Baka wala pa 1 kilo nahuli, 28 na yung namatay. Ang galing. Siyempre, sabi nga ni Dave Tibon, priorities. Di bali nang walang mahuli, basta walang ICC. Di bali nang walang nahuli, basta walang namatay, di wala akong demanda pag natapos ko yung 6 na taon. Galing, ang galing, ang galing. Palakpakan natin ang mga magagaling na PNP. At inoperate natin ng dahan-dahan, yun dapat ang approach sa drug war. Inoperate ng dahan-dahan? Putang ina, nagpunta yan sa checkpoint nyo? Ano sinasabi mo, inoperate ng dahan-dahan? Magpasalamat nga kayo, tanga yung driver niyan. Kung hindi tanga yung driver niyan, hindi nyo nahuli yan. Nandoon na sana sa Maynila yan. Sinisinghot na yan dyan sa mga slums. Oh, tragis yan. Sa ngayon, tanging driver pa lang ng naharang na van ang nasa kustodiya ng mga pulis. Pero giit ng Pangulo, wala silang sasantuhin sa pagtugis sa iba pang nasa likod nito. Kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician. Ba't yung anak ni Boying, hindi nyo ba't yung anak ni Boying hindi nyo habulin? Yung anak ni Boying, hindi nyo habulin, nahulihan din yun. Oo, hindi ka man lang nagsabi na, Boying, ano ka muna, suspendido ka muna habang naghihiring dyan sa anak mo. Huwag ka mag-alala. Ayusin natin yung case niyan, basta para lang walang masabi, ano ka muna. Kaya DOJ ka, tas yung anak mo nahulihan ng chonky. Ano ka muna, pahinga ka muna. Wala nga ganun nangyari, Bongbong. Ano ka ba naman? Niloko mo naman kami. Pero okay lang yung Bongbong. Okay lang yan, sir. Mr. President, that's good because, ang importante, may result. Kahit na ano pang sabihin nila, ang importante na huli mo, hindi yan napunta sa kalsada, hindi yan masisinghot ng mga adik dito sa Maynila at sa buong Pilipinas, palakpakan natin si Bongbong dyan. Palakpakan. Because dito sa ating channel, pag tama, pinapalakpakan, pag mali, binabanatan. Walang mali. Dito sa nangyari na huli na ito, everything is perfect. Everything is just right. So talagang super effective ng war on drugs ni PBBM. Kaya let us congratulate the Batangas PNP, PIDEA, and the Office of the President, and the Office of the Department of Justice, and the DILG. Lahat na po ng ahensya ng gobyerno, whole of the nation approach. Congratulations po sa inyo. Napakagaling po na nakahuli po kayo ng drugs. Pero wala po yung drug lord. Oo, naku, malamang nga. Sabi ni Dabawinya, baka nakatulog ka daw ng mahimbing dahil ang natutulog ng mahimbing ay siyang nagwawagi. Galing, ha? So at least walang namatay. So dito nakapunto si Bongbong, si Baste 0. Mayor Baste, pasensya ka na, alam mo idol kita, pero sa pagkakataon na ito wala kang sinabi kay Bongbong. Mahinang nilalang ang iyong war on drugs sa Davao. Pwede naman pala ganito, magche-checkpoint ka lang, lalapit sa iyong drug lord.
O, pwede naman palang ganun. So, congratulations, sir. Mabuhay ka. Teka, mas mabigat pa yung shabu kaysa sa sasakyan, ah. Pulis o kung sino man, talagang pinag-iniimbestigahan natin. Kaya nagkaroon ng ganitong klaseng mga operation. Ano? Inimbestigan? Kakasabi lang siya yung nagpunta sa checkpoint. Kinasuhan na ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ng driver ng van. Nangako naman si PBBM na hindi magbabago ang estilo nila sa drug war. Tamo nangako hindi magbabago yung estilo nila sa drug war. Pero hindi siya nangako na hahabulin kung sino yung may-ari nito. Ay, grabe. Sabi ni Brown na Pinay, US Army soldier daw yung driver. Ikaw Brown na Pinay. Chismosa ka. Para kang si Marley ka. Ina talagang tong balita na to, no? Tayo itong TV5, ibinalita nila. Putang ina, hindi kayo nandiri sa sarili nyo, TV5. Habang ini-edit nyo to, nilalabas nyo to, hindi kayo nandiri. Putang ina, hindi nyo man tinanong yung presidente. Presidente, asan yung may-ari nito? Di namin alam, sa checkpoint lang dumaan eh. So hindi namin kilala si may-ari niyan. Tinanong namin driver, sino may-ari? Sabi niya, sa korte na lang daw siya magsasalita. Uy, paano yan? Pero ang press con, tayo po minanmanan po natin sila, inoperate po natin sila. Sila po ay atin talaga namang inasikaso natin sila. Akala mo pinawisan sila, putya, hindi. Pinawisan sila kakabuhat nung mga